Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Magandang gabi, Dahil po. Tatanong ko lang ako kasi may nagtanong sa akin, hindi ko nakasagot. Yung mga namatay noong unang panahon, di ba wala pa po sila sa langit? Nasaan po sila ngayon? Nasa lupa. Ibig sabihin, 5:28. Babasahin natin, kapatid. Inyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Di nasa libingan sila until the time of judgment. Pagka sabi, yung gumawa ng mabuti, lalabas sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. O di andyan sila. Nasa libingan po nila. Oo. Ano pong ginagawa nila ron? Natutulog. Tulog. Nagpapahinga. Tingnan mo, nakalagay, RIP. Rest in peace. Nagpapahinga. Ibig sabihin, wala ko silang ginagawa ng obligasyon. Wala. Anong gagawin mo? Ipapahinga nga eh. Pero ba naman nagpapahinga, magtatrabaho rin? Wala. Pakinggan mo. 9:10 ng Ecclesiastes. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Walang gawa, walang katha, walang kaalaman, walang karunungan sa libingan, sa Hades, sa Sheol na iyong pinaparunan. Kaya habang buhay ka, gumawa ka ng sabi ng Diyos. Di walang gawa ron. Alam mo, yung iba lang, niluloko tayo. Pinalilitaw yung patay nasa purgatorio para magpamisa ka. Pero ang totoo, wala, nandun sa libingan yun. Pagdating ng paghuhukom, saka ilalabas yun. Di ba, ang talong mo sa akin yung namatay kung asan? Alin ba namatay? Di ba yung katawan tao? Yung espiritu, bumalik sa Diyos yun eh. Yung namatay, yung katawan mo. Yun ang nandun sa libingan. Pagdating ng paghukom, yung espiritu at saka yung katawan mo, pagsasamahin uli para ka mabuhay, para haharap ka sa hukuman. Sabi sa pasyon, sa balye ni Hosapat, ang anghel ay magtatawag, at hihipa ng pakakak na ipupukaw sa lahat. Ito ang ipangungusap. Bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Nyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayun. Ay, binabasa taon-taon yung pasyon, di ba? Di ba naririnig yun? Yung patay nasa libingan yun, babangon yun sa paghukom. So, espiritu at katawan. Yung espiritu, babalik sa Diyos yung pagka namatay ka, babalik yung espiritu sa Diyos. Yung espiritu ng buhay ang ibig kong sabihin, no? Pero, yung buong pagkatao mo, nandun sa libingan. Gigisingin yung paghukom na. Yung kaluluwa ho, yung espiritu na isa lang. Yung kaluluwa, nasa dosages ng, Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Nasa kamay ng Diyos yung kaluluwa. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi. Tatanong ko lang po yung yung tungkol po dun sa pagninegosyo, no? Bakit po yung ibang negosyo, yung tubo nila malalaki? Meron ba nakasad sa Biblia tungkol dun sa... Ako rin may negosyo eh. Oo nga ho. Minsan ang tubo ko rin malaki. Alam mo kung bakit? Ganito yon.
May auto supply ako eh. Ang bili namin ng tornilyo, piso. Kuminsan, kung ibenta namin, 3 piso. Mas malaki yung tubo sa puhunan. Sa biglang tingin. Pero hindi ganon. Alam mo kung bakit? Pakinggan mo lang ako. Bibili namin yung tornilyo, piso. Mabebenta ng 3 piso. Kasi yung katabi namin, 5 piso benta niya. Sa akin, 3 piso lang. Mas mababa akin 2. Pero malaki pa rin tubo ko. Alam mo kung bakit? Hindi rin malaki eh. Ganito kasi. Yung tornilyo, nandun lang yun. Matagal yun bago mabili. Kuminsan, 1 taon na, andun pa rin eh. Nagbabayad ka sa tao. No? Umuupa ka sa pwesto. Pag kinwenta mo, 30 na lang ang tubo mo, 50 sa isang tornilyo eh. Pag inabot pa ng 2 taon yun, lugi ka na ng piso eh. Di ba? Ngayon, ang negosyo kasi may sirkumstansya. Tingnan mo yung mga inchik, sabi ng mga Chinese. Hindi balik konti tubo, basta bilis lang, balik pera. Di ba? Kaya ang mga Chinese, mahirap mong kompetensyahin eh. Bakit? Halimbawa, magpapatong lang sila ng 50 centimo sa isang item. Maraming bumibili, lalo na dito sa Divisoria. Mabilis ang tubo, ang ano. Ngayon, yung mga nasa probinsya, halimbawa, ang puhunan piso, bebenta nila kung minsan 5 piso. Bakit? Matagal naman bago mabenta eh. Hindi ba kagaya rin sa Divisoria? Araw-araw may bumibili. Doon minsan-minsan lang may bumibili, barat pa. Lalo na kung nagtitinda ka ng lansones. Ang lansones, pag naka-4 na araw, maitim na ang balat. Kaya kakalkulahin mo yung mga matitira sa'yo. May cost of labor, May cost of pwesto, yung pwesto. Kaya gano'n, kaya lumalaki minsan ang tubo ng isang nagtitinda. Marami siyang binabayaran, meron pang VAT. Ayun. Pero meron talagang malaki kung magpatubo. Walang awa sa kapwa-tao. Ayun nga po, ano kaya mangyayari sa kanila kung sakasakaling masyado silang malaki magpatubo? Meron ho ba merong konsekwensya yon. Basahin natin. Sa Kawikaan, siyang nagmamadali. Siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Parurusahan ng Diyos yun. Yung gusto sa isang iglap yumaman, impyerno yun. Yun naman yung sa serbisyo naman Nyari, katulad nun. Sa serbisyo yung sinabi niya sa abogado, masyadong malaki yung acceptance fee nila. Conforme sa abogado yun. Conforme. At saka nasa sayo na yun kung gusto mo sa malaki. Kasi, pagka kukuha ka ng abogadong pipitsugin, yung mga abogadong pwedeng bili ng kaaway, ibebenta ka nun. Papatalo ka. Pero kung ang dekalidad ng abogado mo, may prestihyo siya, hindi niya pwedeng ibenta kliyente. Sulit naman yung ibinayad mo. Kaya tinan mo naman ako, awa ng Diyos, 7 kausa kriminal na estapa inihain sa akin ng kalabang kong sabadista, awa ng Diyos, absuelto ko. Dahil bigatin yung abogado ko eh. Tsaka pala yung yung sa Biblia, yung may nagtrabaho, di ba? Nagtrabaho ng umaga, tapos may nagtrabaho ng tanghali. Sa kapitulo ng 20 ng Mateo. Bakit bang gustong yung sa Panginoon na bakit pareho bayad nila? Kasi ganito yun eh. Ang kontrata nila nung nagtrabaho ng mula sa umaga, 1 denaryo. Diba? Nabasa mo na Hindi ko nababasahin. Ngayon, nung lumabas siya ng tanghali, may nakita siya walang trabaho, naawa siya. Pinapasok niya rin sa kanyang pagawaan. Nung bandang 3:00, lumabas uli siya. Meron na naman siya nakita, walang trabaho. Naawa na naman uli yung may-ari ng pagawaan. Pinapasok na naman uli. Nung bandang 5:00 na, nakita niya, meron doon, wala rin trabaho, naka-standby lang. Pinapasok niya rin. Ngayon, nung magpasweldo na, binigay niya, 1 denaryo yung mga kakontrata niya ng umaga. Tama o hindi? Tama o hindi? Tama kasi. Tama, dahil yun ang kontrata, 1 denaryo eh. Ngayon, nung lumapit naman na para pasweldohin yung mga tanghali na nakita niya pumasok, naawa siya, binigyan niya na rin ng tigi-tigi 1 denaryo. Pinare-pareho niya na. Nagreklamo ngayon yung nagtrabaho ng umaga. Teka kami, umaga pa 1 denaryo. Hindi ba ikaw ang kontrata natin, 1 denaryo? Ikaw ba, inaapi ba kita? O masama ang mata mo?
Sabi ni Kristo. Gusto mo, wala ba akong karapatan sa aking pag-aari para ibigay ko kung kanino ko gusto? Karapatan na nung may-ari ng pagawaan yun, huwag ka maiinggit. Ganito lang yung talinghaga, yun, hindi naman literal yun eh. Ang kahulugan nung ganito. Halimbawa, naglingkod ka sa Diyos ng 10 taon. Ang kontrata, buhay na walang hanggan. Ang sweldo mo. Eh, naglingkod ka lang ng 2 taon. Eh, namatay ka na. 2 taon eh, patay ka na. Siyempre, patay ka na, hindi ka na makakapaglingkod. Eh, tapat ka naman kahit 2 taon lang. Buhay na walang hanggan din yun. Eh, si Noe, naglingkod 600 taon. Biro mo, dami. Kaya haba nun. Eh, kaya mo pa bang abutin ngayon 600 taon? Eh, kung hindi kayo pagpaparehohin, baka sa tagal nung ipinaglingkod ni Noe, lumagpas siya sa langit. Hindi kayo magkakapare-pareho ng pupuntahan. Kaya kailangan pare-pareho lang ang sweldo. Thank you po. Maraming salamat din, kapatid. Yung kanina kasi may nagtanong sa akin, Na? ano ba yung true faith? Ano? Totoong paniniwala, true faith po. True faith. Ang true faith, galing yon sa Diyos. Pakinggan mo. Judas 3. Minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Ayon. Alam mo yung true faith, yung bigay ng Diyos sa mga banal. Yung mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Yun ang binibigyan niya ng true faith. Paano sila nagkakaroon ng true faith? Pakinggan mo sa 10:17. Kaya nga, ang pananampalataya'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Kaya kailangan makinig ka. Eh, sino naman ang pakikinggan mo para matiyak mo na yung faith na mabibigay sa'yo, true faith? Sino pakikinggan mo? Pakinggan mo. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Kailangan ang mapakinggan mo, sinugo. Agaya ng mga apostol. Tamo rito, pag nakikinig ka rito, ang pinapakinggan mo, hindi ako. Yung mga sugo. Kasi binabasa ko lang yung sinabi ng mga sinugo. Kaya dito matututunan mo true faith. Ngayon, kung hindi ka makikinig, ang matututunan mo yung kodigo niya, yun. Kung saan galing yun. 3 itlog, 3 lundag, baligtad na payong, kung ano-ano yun. Wala sa Biblia yun eh. Para makatiyak ka na ang faith mo'y totoo, kailangan pag nakikinig ka, yung pinakikinggan mo direct from the Bible. Agaya nung ginagawa ko, magtatanong ako, sasagot ang Biblia. Hindi ako nag-iimbento ng kahit na ano. Ang katunayan, pinapasulat ko yung talata para sa bahay mo, pag umuwi ka, basahin mo. Wala na ako rin sa bahay mo, ikaw na lang mag-isa sa Biblia. Makikita mo yung sinabi ko na sa Biblia, turo ng mga alagad. Kaya matuto ka man, true faith yung nasa iyo. Bali ngayon, pinipili lang ng Diyos yung bibigyan niya ng... Oo, pinipili ng Diyos. Di naman lahat ng tao pwedeng bigyan ng true faith eh. 2 Tesalonica 3:2. Pakinggan mo. At upang kami ay mga ligtas sa mga taong walang katwiran at masasama. Bakit? Sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Yung masasama, walang pananampalataya. Sabi ni Pablo, para maligtas kami sa mga taong walang katwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya. Yung tunay na pananampalataya, wala sa lahat yun. Maraming pananampalataya ngayon, mali. Pakinggan mo, 3 Gs ng Tito. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Meron tao may maling pananampalataya, di ba? Bakit saan ang galing yung maling pananampalataya? 2 Pedro 2:1.
Ngunit may nagsilataw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. May mga bulaang propeta lilitaw, sila magtuturo ng hidwang pananampalataya, yung mali. Kaya marami ngayon pananampalataya, mali. Gusto mo matiyak ang pananampalataya mo totoo, dapat purong-puro galing sa Biblia. Walang anumang idinadagdag yung pastor. Yun ang kailangan. Bakit hindi na niya bigyan lahat ng truth? Alin? Bakit hindi na lang lahat bigyan? Bakit pinipili? Hindi bibigyan ng Diyos yung masama ng tama. Hindi, halimbawa po yung bata pa lang sila ganun. Ano? Yung pa lang sila, yung mangmang pa lang sila. Lahat ng tao, mula sa pagkabata, mahal ng Diyos, binibigyan niya ng chance para magkaroon ng pagbabalik loob. Pero meron tao, ayaw nila ng magbalik loob sa Diyos, hindi niya bibigyan yon. Kasi titignan ng Diyos kung gusto mo eh. Kung ayaw mo, pipilitin ka ba? Hindi naman namimilit ang Diyos eh. Pakinggan mo. Ikalawang Tesalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Meron tao nalulugod sa kalikuan. Paano magkakaroon ng pananampalatayang totoo yun? Ang gusto niya, mali. Naniniwala ka bang meron tao ang gusto mali, ayaw ng tama? Yung mga drug addict lang, ang gusto nila mali eh. O, di ba? Ayaw nila ng tama. May kaligayahan kasing reality eh. Di ba? Meron kang kaligayahang maramdaman sa mundo, kaligayahang realidad. Ngayon, yung kaligayahan sa drug, hindi reality yun eh. Hallucinations yun eh. Meron gusto ng drug. Kahit alam nilang maloloko sila bandang huli, gusto pa rin nila ang drug. Kaya paano bibigyan ng Diyos yun ng pananampalataya? Totoo ayaw nila ng tama. Pakinggan mo sa 3:19 ni Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Kita mo? Meron tao ayaw ng ilaw, gusto dilim. Ikaw man ng Diyos, bibigyan mo ba yun? Bali, ano po ba meron sila na, ano po ba meron ako na wala sila? Bakit ganun? Ano ang meron ka? Ano yung meron ako, bakit? Yung espesyal na puso. Espesyal kasi ang puso ng mananampalataya sa Diyos eh. 4 na klase ang puso, kapatid. Kung nabasa mo na yun sa 8 ng Lucas, may puso, tabindaan. May pusong dawagan, may pusong batuhan, may pusong mabuting lupa. Yung may mabuting lupang puso, yun ang binibigyan ng Diyos ng tapat na pananampalataya. Salamat po. Salamat din, kapatid. Good evening po. Actually po yung mister ko po yung apelido Ibay. Bali po, itatanong ko lang po sana yung... Actually, si brother, Danny po, na-explain na po to sa akin last Saturday over DCDD. Kaya lang po sabi po ng mister ko, hindi raw po buo yung pagkakaano ko. Kasi under time pressure doon kay Manolo no? Yun nga po. Alam mo, kahit gusto mong sumagot ng buron, kukontrolin ka ni Manolo dahil dapat natin maintindihan, may mga sponsors yun, hindi pwedeng lahat ng oras iyo. Naiintindihan ko naman po yun eh. Kaya po ito po, sa Jeremiah chapter 1 verse I think verse 7 up to 9, yung sabi po niya, but the Lord said to me, do not say I am only a child. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, now I have put my words in your mouth.
Ang gusto niya po kasing i-clear dito, di ba po sabi nga po ng, na spirit po siya. So how come Prophet Jeremiah, nakita po niya yung pag-stretch ng hand at saka yung pag-touch ng lips? Alam mo, yung sinasabing hand ng Diyos, of course, it is a spiritual hand. Kasi God is a spirit, di ba? And you must accept that God has a spiritual hand. But that spiritual hand can be stretched all over the universe. Alam ko po yun. So, will that be visible? No, it cannot be visible. So, how come Prophet Jeremiah, how come he was able to say na, and the Lord God stretched out his hand? The fruit unto man is visible. But the action of touching the mouth of Jeremiah cannot be visible because the one touching is an invisible being. God is an invisible being. 6:16 of the book of Timothy. Ganito ang nakasulat. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Imposibleng makita mo ang Diyos eh. But the fruit of His works, His doing, is visible in the flesh, in human being. Halimbawa, sabi ng Diyos, siya ang lumilikha ng tao. Tama, no? Sabi niya dun sa book of Jeremiah, even before thou art conceived in thy mother's womb, I have known thee. Dun sa binasa mo rin, tataas mo lang konti. See, I understand you're on the family way, I understand that you are on the family way now. Buntis ka, hindi ba? Oh. Yan. Pruweba na may ginawa ang Diyos sa'yo. Huwag mong paniwala ang mister mo, may gawa niya. Ay, hindi po. Dahil kahit gusto ng mister mo, kahit gusto mo, hindi ka mabubuntis kung hindi nagtrabaho yung kamay ng Diyos. Tandaan mo, merong mag-asawa, 20 taon nang gumagawa ng bata, hindi makagawa. Kasi hindi gusto ng Diyos eh. Pero, pag nabuntis ang isang babae, that is the doing of God. Creative power ng Diyos yun. We are just but instrument of procreation. Ang lalaki at babae nagsasama, are just instrument of procreation. But the credit of creation is on the Lord. Kaya, yun, kamay ng Diyos yun. At mo sinabi nung anghel sa Lucas, kay Maria. Kaya siya nabuntis dahil dito Pakinggan mo. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Pero wala naman nakita si Marian lilim. Spiritual kasi yun. Hindi po ba nagaling po tayong lahat kay Adam and Eve? Hindi po ba dalawa po yung first, nila, si Cain at saka si Abel? Ang dai-dai nilang anak. Kasi po nagtatanong po sa akin kasi po actually, yung father ko po yung nag-introduce sa inyo po sa amin. For before, we have no knowledge about yun, this dating daan yun. Tapos, yun nga po, pinapatanong niya po sa akin yun sa inyo. How come na dumami po yung tao samantalang siguro po ang nabasa lang po niya na sa Bible is yung si Abel po at saka si Cain. And tignan muna natin yung tignan muna natin yung kahulugan ng pangalan ni Eva, Pakinggan mo sa 3 ng Henesis. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ang kahulugan ng salitang Eva, ina ng lahat ng nabubuhay. So does that mean po yung Eva na asawa po ni Adam po, isa lang po ba siya o? Isa lang po siya. Siya nga naging ina ng lahat ng nabubuhay. Ba't po naging yung pangalang Abel at saka po Cain? Anong naging? Naging yung parang at the beginning, sila yung masyadong kilalang kilala among all of their children. At tinan mo 5:4 ng Henesis. At
ang mga naging araw ni Adam. Pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Tamo, nagkaanak si Adan, mga lalaki at mga babae. Kaya hindi si Abel at si Cain lang. Ngayon, bakit si Abel at si Cain may special mention? Kasi meron silang ginampan ng mahalagang papel na pagkukunan natin ng halimbawa. Halimbawa ng pagiging mabait ni Abel para naman makarefrain tayo sa pagiging masama ni Cain. Bakit? Ano ba nangyari sa dalawang magkapatid na ito? Pakinggan mo sa unang Juan 3. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Matuwid pala si Abel. Mga trabaho ni Abel, matuwid ang gawain. Si Cain naman, masama. Natural, pagka masama at matuwid, hindi magkakasundo. Bandang huli, pinatay ni Cain si Abel. Pero hindi silang dalawa lang. Meron lang silang ginampan ng major role. Parang 10 Commandments. Napanood mo? Di ba, makikita mo sa billing, unang-una si Charlton Heston, tapos si Yul Brynner, tapos si Deborah Paget, etc. Pero yung mga nandun, nagkakabayo, ang dain nun, libo-libo, nakikita mo pa ba ron? Wala na, hindi nilagay pangalan. Kasi kung lahat na yung papangalanan, lalagay mo rito, ang Biblia, pagkalaki-laki, hindi mo nababasahin, papagod ka. Di ba po even them, they were not able to enter the kingdom of God kasi hanggang ngayon nasa lupa pa rin po sila? Oo. But ano po, kasi po hindi ko lang, pasensya na po kayo, hindi ko lang po masyado kasing nakuha kanina yung sa pag-answer niyo po sa lalaki kanina na nagtanong na alam ko po yung mga spirits po, wala pa po sa heaven, nandito pa po sa earth. Yung espiritu ng masasama, pagka po mabait ka po, ando sa heaven. so pag nung namatay ngayong patay na po yung mabait, nasa heaven na po yung spirit nila. Spirit yun, ha? Spirit of life yun. What's the difference po between the spirit of life and the spirit na sinasabi niyo pong nasa lupa? Ay, mga masasamang espiritu yun nandito eh. Yung mga inihulog ng Diyos dito sa lupa. Yung mga falling angels po. Paano po yung kinremate na po? Sinabi niyo po kanina na if ever na... yung kinremate, yung sinunog. Bubuhayin din yun. From dust naman. 37. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, ganito, o kayong mga tuyong buto. Tuyong buto, ha? Pag tuyo na ang buto, pulverized na yun eh. Kasi pag ang buto buo pa, may moisture pa ron eh. Andun pa rin yung water content at yung adhesiveness of the cells of the bone, kaya meron pa siyang may figure pa siya. Pero pag tuyo na yung buto, pulverized na yon. Dust to dust will return. Dust will return to dust. Kaya kahit buto yun, magiging dust. The example is cremation. Pagka ma-cremate ka, tuyo na yung buto mo. Dust na lang. Ang sabi ng Diyos sa mga tuyong buto. Kasi that is the... Makikita mo kung ang Biblia kasi magsalita, yung ultimate eh. What do I mean by ultimate? Ang ultimate nakakahantungan ng buto, yung matuyo siya at mag-pulverize siya eh. Di ba? Di ba? Kaya ang sabi, doon sa tuyong buto, ano sabi? O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ano yon? Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay. Tama. Di bubuuin uli, which is not impossible. Kasi nung una, nagawa niya from the dust of the ground. Ikaw, naging tao ka. Na-disintegrate ka. Tapos bubuuin ka lang uli, hindi impossible sa Diyos yun. Pero po is cremation against the law of God? Wala namang mababasa tayong directly, cremation is against the law of God. But cremation means something bad. Alam mo ang kinikremate sa Biblia? Pakinggan mo sa Leviticus.
At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila. Ang sinusunog, ang kinikremate sa Israel, yung isang lalaki na kinuha niyang asawa mag-ina, pinagsabay niya. Napakahalay sa Diyos nun yung mag-ina, kukunin mo sabay. Susunugin silang tatlo. Yun ang isa sa mga sinusunog. Yun namang ordinaryong nangalon niya lang, babatuhin lang hanggang sa mamatay. Pero yung kumuha ng mag-ina, sinusunog yun. Kaya pagka ikinremate ka sa Israel, napakasama mong tao. Ganun lang po. Thank you very much po. Maraming salamat din. Ang gabi po, Gabi po. Eddie. Tatanong ko lang po kung dapat po bang ipanalangin yung mga namatay na tao. Wala akong utos na gano'n. Kasi po sa... Ang utos po, yung buhay ang ipanalangin. Kasi yung patay, kung ano ho ang kamatayan ng tao, yun ang ihahatol sa kanya. Kaya kahit anong panalangin ang gawin mo, kung saan siya namatay, dun siya hatulan. Pakinggan nyo, sa Ezekiel. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya. Walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala. Sa mga yaon, mamamatay siya. Pinal na po yun eh. Pagka namatay yung tao, pinal na yun. Kung saan siya namatay, doon siya hahatulan. Walang amount of prayers na makakapagpabago doon sa kinamatayan mo. Ngayon, ang buhay ho pwedeng ipanalangin. Kung makita ng sinuman na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Pagka ho ang isang buhay, pananalangin mo, kung makikita mo siyang gumagawa ng kasalanang hindi mortal. Pero kahit pagka-mortal, kahit buhay, ayaw nang ipapanalangin ng Diyos eh. Kasi merong buhay, para sa Diyos patay na. 1 Timoteo 5:6. Tatapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayun, yung mga buyo na sa kalayawan, yung ayaw nang kumilala sa Diyos, puro kalayawan na lang, para sa Diyos patay na yun eh. Kaya yun man, hindi dapat ipanalangin eh. Ang ipinapapanalangin ng Diyos, yung kapatid mo na nakikita mong nagkakasala ng hindi ikamamatay. Yun lang ang mababasa sa Biblia. Pero yung patay, pananalangin mo, lalagyan mo kandila o kung ano-ano pa, wala ho sa Biblia. Kasi po, yung nabasa ko po sa mga kabis, yung mga sundalo na pinagdasal ni Judas Macabeo. Sino ba si Macabeo? Alagad ba ng Diyos yun? Kaya mali ang pananampalataya nun eh. Kaya walang aral si Kristong gano'n. Kasi nababasa mo yan sa Matandang Tipan, di ba? Sa Matandang Tipan. Pero kung dumating sa Bagong Tipan, ay tama, itutuloy ni Kristo yan. Pero walang sinabi si Kristong gano'n. Kasi gawa yun ang hindi nakakakilala ng buong katotohanan. Maraming na nga nanalangin. Miski ngayon, maraming na nanalangin eh. Yung patay, pinananalangin eh. Galit siya sa nanay niya at saka sa lola niya nung buhay, dinadabog-dabugan niya. Nung mamatay, pinagpapamisa niya eh. Ganun ang ginagawa ng iba. Kailangan habang buhay, doon natin mahalin, doon natin ipanalangin ang kapwa. Maraming salamat. Maraming salamat. Tungkol po sa time frame na sakop ng Biblia. Tungkol sa? Yung panahon na sakop ng Biblia po. Magmula po nung sinabi ng Diyos na let there be light, hanggang nilikha niya si Adan, mga ilang panahon po nagamit ng Diyos doon.
Alam mo, walang specific time na sinasabi doon sa 3 ng Genesis eh. 1:3 kasi yung sinabi. Uno muna lang, pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tapos sa 2, ang lupa walang anyo, walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Matagal yun. Tapos, sa 3, and God said, let there be light. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Tapos, at nagkaroon ng liwanag, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman, tinawag niya ang kadiliman na gabi, at ang liwanag itinawag niyang araw. At nagkahapon, at nagkaumaga ang unang araw. Ayun nga po, magmula nung sinabi lang yung let there be light, magmula lang doon. Mga ilang panahon nang nagamit ng Diyos bago dumating sa panahon na wala ring definition, kapatid. Kasi yung light na sinasabi ron, hindi naman light sa earth yun eh. Hindi yun ang light sa earth. Nasa verse 14 pa yung light sa earth. Nang gawin niya yung 2 malalaking tanglaw, yung araw upang magpuno sa araw at yung buwan upang magpuno sa gabi. Yung light na sinasabi niya ron, light yun sa space. And the sun is not the light that is being spoken of but in verse 3 chapter 1. Kasi yung tinatawag na liwanag relative to earth, yun ang sun eh. Because there is no heavenly body that has a greater light than the sun relative to the earth. Kung ang pag-uusap ay yung pinakamalapit sa mundo, ang pinakamalakas na liwanag ay ang araw. Na ipagkakamali ng ibang nagbabasa ng Biblia, yung verse 3, na yun ang araw, hindi. Ang katunayan, sa verse 14 pa lang niya ginawa yung araw eh. Kaya yung light na yun, light na nung yung sa iba pang mga heavenly bodies yun. Matagal iho yun dahil nung sabihin sa Biblia na nilikha niya ang langit at ang lupa walang anyo, may anyo na langit noon, may laman na. Pero ang lupa, wala pa. Kaya nga gagawin niya pa yung anyo ng lupa eh. Yun dun lang niliwanag ni Moses yung creation. Pero iniwan na ni Moses yung other heavenly bodies. Iniwan niya, hindi niya inelaborate. Dun ngayon, magkakamali tayo ngayon. Kasi, nung ako'y nag-aaral ng grade 6, ang sabi ng scientifico, mga 4.5 to 5 billion years old daw ang mundo. Ano? Opo. Ngayon, iba na ang sinasabi ngayon. Nasa 15 billion years na raw ang mundo. Through the progress in carbon dating at saka... yun na lang pong yung magmula nung nilikha niya na lang ang mga hayop, mga halaman, hanggang nilikha niya ang tao, mga ilang panahon na nakalipas. Magkasakop yun sa isang araw eh. Yung tao at saka hayop. Nauna lang ang hayop, pero nauna halaman. Tapos magkasukob sa isang araw ang pagkakalikha ng Diyos doon sa hayop at saka sa mga tao. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo kay Brother Ellis. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay ganito. Halimbawa, dumating na po tayo sa puntong ang matuwid na tao ay nasa langit na po at yung masama ay nasa impyerno na. Pagdating po ba sa langit na yun ay makikilala ko pa ba ang aking mga kapatid, ang aking pamilya? At maalala ko pa ba ang buhay ko dito sa daigdig? At vice versa po. Hindi na po. Kasi, sinasabi po sa Isaiah 65, pakinggan nyo, sa versikulo 17 ay ganito ang nakasulat. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng mga bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapa sa isip man. Yung mga dating bagay hindi na maaalaala, hindi na mapapa sa isip. Kasi po, doon wala na rong kalungkutan eh. Pagka halimbawa maaalala mo pa yung mga dati, hindi ka na, wala kang contentment. Ngayon, kung halimbawa naman nakita mo namang nasa impyerno lalangoy-langoy yung mga taong masasama at yun yun ang mga umapi sa'yo, para naman tutudyuhin mo pa, buti nga, gano'n. Hindi maganda. Kaya po, aalisin na po ng Diyos yung dating kaisipan ayon sa Biblia. Ay, yung pong nasa impyerno naman, na aalala niyo pa ba? Alam nila yon. Alam po nila yun.
Ganun Alam po yun. Sa Katoliko po, may ugali po kaming manalangin po sa mga patungkol po sa mga santo. Kunyari, San Pablo, San Pedro. Sa kakadasal po nila, yung panalangin po nila ay natupad naman po. Yung po ba ay kaloob ng Diyos o nino po? Hindi po. Alam nyo, meron dalawang pangyayari sa mundo. Hindi lahat ng natutupad, Diyos ang nagkakaloob. Merong nagkakataon lang. No? Minsan naman, kahit na nga yung manghuhula ang tawag sa Kapampangan nagsasamais lang, ano? Yung naghuhula-hula lang na hindi naman totoo, kakapa-kapa. Pwede rin namang matupad yun. Pero hindi ko mo natupad yun sa Diyos na. 13:1 po ng Deuteronomy. Kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula o isang mapanaginipin ng mga panaginip at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan, at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari na kanyang pagsalitaan ka na sabihin, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran sila, ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Kaya pala pumapayagan Diyos magkatotoo kahit yung sinasabi ng isang bulaang propeta para masubukan ng Panginoon mong Diyos kung iniibig mo siya. Na halimbawa, ano man ang mangyari, ang tiwala mo nasa Diyos pa rin, hindi doon sa bulaang propeta. Meron pong mga pangyayaring nagaganap sa mundo. Dalawa ho kasi yan It falls under the permissive will of God at saka yung direct will of God. Meron talagang direktong kalooban ng Diyos, yun ang nangyayari. Meron naman permissive will naman, yung pinahihintulot niya na lang na mangyari kahit labag sa kanyang kalooban. Ganon din naman yung sinasabi niyo po na, humingi ka sa mga santo, na pagalingin ka, gumaling ka. Akala nung iba, ang nagpagaling santo, kaya dahil sa santo, kaya siya gumaling. Hindi po ganon. Sa Biblia, ito po ang kahulugan nun. 32:39 ng Deuteronomy. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Kaya pagka ang tao gumaling, ang Diyos ang nagpapagaling. Pagka siya ay kumukuha ng buhay. Pero dapat nyo po malaman, meron din namang mga pagpapagaling na hindi naman sa Diyos din gawarin ng masama para ikaw ay iligaw. Yung nasa 24 ng Mateo, ang ganito. Minsan sabi nga ng pasyon ang kanilang pagmimilagro tutulungan ng demonyo. At ano pat magkakabayo, dito sa buong mundo maghahari itong lilo, sabi riyan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Great signs and wonders pakikita ng mga bulaang Kristo at bulaang propeta. Ano pat ililigaw? Kung maaari, pati ng mga hirang. O ililigaw nila kung maaari, pati ng hirang. Kaya po, hindi lahat ng pagpapagaling na nagaganap sa mundo, trabaho ng Diyos. Meron yung por medyo de demonyo. Salamat po. Salamat din po. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po, bakit po ba yung relihiyon bawat pumunta ka iba-iba? Yung Biblia po, bawat marinig mo, iba-iba po sa kanila. Halimbawa po sa inyo, makapakinig ako. Yung, halimbawa, sinabi nyo, Corito, chapter 1, verse 2. Pag sa ibang relihiyon mapupunta ako, iba na naman, iba yung mga nakasulat. So, bakit po ba nagkakaganon? Siguro, ibang translation ang ginagamit nila. Meron kasi ngayong mga translation ng Biblia, may mga salin ng Biblia na iniba
Dati kasi, itong mga Bibliang ito, kagaya ho nitong ginagamit natin ito. No? Ito ay salin noong 1902. Ito ang kauna-unahang salin ng Bibliang Tagalog. Ngayon, nitong 1970s at saka 1980s, napakarami hong lumitaw ng mga salin sa Tagalog. Yung Magandang Balita Biblia, Biblia ng Sambayan ng Pilipino, Biblia mga Tagalog version, ang dami ho eh. Iba-iba na ho ang sinasabi. Kaya nga ngayon yung paggamit ng iba-ibang Biblia, lalong nagparami ng mga relihiyon eh. Dahil ho lalong nagkaiba-iba paniniwala ng tao. Kasi kung gagamit po tayo ng Biblia, dapat sana yung mga Bibliang isinali nung panahong una pa, na hindi pa masyadong nililikot ng tao yung interpretasyon sa Biblia. Ngayon marami tayong tinatawag na Biblia, paraphrased version. Pagka ho paraphrased, mapanganib yung salin na yon. Kasi po hindi nila ini-impleyo roon yung mga original na salitang ginamit, kundi pinapalitan nila ng mga salitang sa paniwala nila magaang maunawaan. Dahil huron, naliligaw tuloy yung tunay na diwa. Kaya kami po, mas ipiniprefer namin ang paggamit ng matatandang salin ng Biblia, kagaya ng saling Katoliko na galing sa Vulgata Latina, yung kay Monsignor Abriol, yun hong salin ni Juan Trinidad na isang paring Katoliko. Matatandang salin yan kumpara sa mga bagong salin ngayon na pumapabor na dun sa maling paniniwala ng iba. Ganyan lang ho yan meron na kasing vested interest yung nagsasalin. Kaya iniaayon na nila dun sa kanilang paniniwala yung pagsasalin ng mga talata. Diyan po yan ay warning ng Diyos yan nung unang panahon Huwag mo ikang daragdagan, huwag mong babawasan yung aking mga salita, sabi ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos yun, alam ng Diyos may gagawa nun At yan nga ang ginagawa ngayon ng iba. May bawas, may dagdag. Kaya po nagkakaiba-iba ngayon. Pero kung tayo magsusuri, pupunta tayo dun sa mga mas matatandang salin ng Biblia, yung kagaya po nung sa Griego, sa Ebreo, sa Latin, yun ang pinakamatatanda sa lahat Hindi tayo basta maililigaw. Yun. Ano po ba yung kauna-unahang relihiyon sa mundo po? Kauna-unahang relihiyon saan? Saan? Dito sa Pilipinas? O sa buong mundo? Sa buong mundo po. Kasi wala nang mas mauuna pa doon sa iglesia ng mga panganay. Ang sabi doon sa 12, pakinggan mo. At nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit. Ngayon, may tinatawag sa Biblia, iglesia ng mga panganay, meaning, pangunahin yun dahil pagka sinabing panganay, yun ang una sa lahat, di ba? Alin ba yung iglesia ng mga panganay? Pakinggan nyo. Sa 4. At sinabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Yun yung Israel. Yung nation of Israel is the first nation that served God. Yun din sinasabi sa pasyon. Sabi sa pasyong Katoliko, lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anakin idolatria kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Iisang nasyon sa mundo ang kumilalang totoo. Sa Diyos kumapal sa tao, ito ay ang Hudyo, bukod na walang anito. Yung lahi ho ng mga Hudyo, yung Israel, yun ang kaisa-isang relihiyo o kaisa-isang nasyon na unang-unang kumilala sa Diyos. Yun ang sinasabi sa pasyon, yun din ang sinasabi sa Biblia. Sa Biblia, tinatawag po siyang iglesia ng mga panganay. Wala nang mas mauuna pa ron. Nag-umpisa ho yun doon sa ilang ng Sinai. Sa bundok ng Sinai, samantalang nakikipag-usap ang Diyos kay Moises, 40 araw at 40 gabi, binubuo yung iglesia sa ilang doon sa paanan ng bundok ng Sinai. Yun po yun. Tatanong ko lang ko sana kung si Kristo ho ba ay hindi Diyos dahil anak lang daw ho siya ng tao? Ang anak ng tao, yung kanyang katawan.
Pinanganak ni Maria yung tao si Maria eh. Pero yung nasa loob ng katawan, hindi anak ng tao yun. Pakinggan nyo. Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Doon sa loob ng laman, in Him dwelleth the fullness of, sa kanya'y nananahan ang kapuspusan ng pagkadiyos. Nasa loob ng puspusan ng kanyang pagkadiyos. Ay, hindi totoo na si Kristo tao lang. Hindi. Ang katunayan, sa umpisa, ang sabi ng Biblia ganito. Sa 2:5 ng Pilipos. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Hindi tao, nakitulad lang eh. Di ba? Sabi, siya bagamat nasa anyong Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus, hinubad niya yun. Nag-anyo siyang alipin. Nakitulad sa tao. Meron ba naman tao na nakikitulad pa sa tao? Malaking kagaguhan naman yung tao pala si Kristo, makikitulad pa sa tao. Kaya nga nakitulad sa tao, hindi nga siya tao. Di ba? Siya'y nasa anyong Diyos. Hinubad niya yon, nakitulad siya sa tao. At palibhasay nasumpungan sa anyong tao, ay siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Yun. Kaya nung masumpungan siyang nasaan yung tao, nagpakababa siya sa kanyang sarili. Kaya po sinabi nagpakababa, dati kasi talagang mataas siya, Diyos siya. Nagpakababa siya. Hindi siya talagang tao. Sabi niyo sa paghukom, sabay-sabay ho tayong hahatulan. Yung mga namatay na hong nauna sa atin, nasaan ho yung mga espiritu ng mga espiritu nila? Wala ho kasing mauunat mahuhuli. Pakinggan nyo, unang Tesalonica 4:15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Kita mo, sabi ni San Pablo, sinasabi namin sa inyo ito sa salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay pagdating ng Panginoon, hindi tayo mauuna sa anumang paraan dun sa natutulog na. Ang kahulugan na natutulog sa Biblia, yung mga patay na. Ano? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Hindi, sabay. Yung buhay at saka yung patay, sabay. Sabi, hindi tayo mauuna dun sa natutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, may isang sigaw, may tinig na arkanghel, may pakakak ng Diyos. Yung nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. Kung magkakain tayong nabubuhay na natitira, aagawing kasama nila sa alapaap. Hindi, sabay-sabay. Salamat din po. Saan ba mababasa yung tunay na pangalan ng Diyos? Tunay na pangalan ng Diyos? Natural, sa Biblia. Ano pong talata? Marami. Bibigyan kita isa. 63:16 ng Isayas. Pakinggan mo, ha? Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama,
na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ayun. Yun ang pangalan niya, mula sa wala pang pasimula. Ikaw ay aming Ama. Thou art our Father, from everlasting is thy name. Mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Yan ang tunay niyang pangalan, Ama. Ama. Kaya nga sabi ni Jesus nung pumarito siya sa lupa, kung mananalangin kayo ika, manalangin kayo ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Alin pangalan niyo sasambahin? Yung Ama. Kasi yun ang pangalan niya mula pa nang walang pasimula. Pakiulit mo nga kapatid na Melyon, dandahanin mo lang. Para kang hinahabol ng hapon eh. Sige. Sapagkat ikaw ay aming Ama. Bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. From everlasting is thy name. Ikaw ay aming Ama, aming manulubos na mula sa walang pasimula. Ibig sabihin, hindi pa siya gumagawa ng langit at saka ng lupa. Tawag sa kanya ay Ama na. Ayun. Kaya yun ang tunay niyang pangalan. Salamat din. Yun. Huwag kayong paloloko dun sa nagsasabi na ang pangalan daw ng Diyos, Jehovah. Hindi totoo yun. Yung Jehovah, lumabas lang yun nung 1400 taon ng ating panahon. 14th century, Anno Domini. Inimbento lang yung salitang Jehovah ng mga Masoretes na nag-translate ng Biblia from Latin to English. Pakinggan nyo ha. Babasahin natin itong paliwanag ng saksi ni Jehovah. Hindi ito yung nasa nangangatwiran mula sa kasulatan. Inaamin ng Jehovah's Witnesses, di naman talaga pangalan ng Diyos yung Jehovah eh. Kung kailan lang lumitaw yun eh. Eto, dahil dito ay ginawa o binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah na hindi kilala ng mga sinauna, maging mga Hudyo o Kristiyano man. Ano? Inaamin ng Jehovah's Witnesses sa kanilang libro na yung si Jehovah binuo ng ilang makabago na ito'y hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o mga Kristiyano man. Kailan daw lumitaw yung Jehovah? Ayon din dito sa kanilang libro, kung kailan lumitaw yan, babasahin ko. Ito ay libro rin ng saksi ni Jehovah, The New World Bible Translation Committee, February 5 o February 9, 1950, New York. Ang sabi rito, ganito, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Kailan ho nag-umpisa yung salitang Jehovah? Mula nung 14 na siglo ng ating kasalukuyang panahon. Kaya 14 na daang taon nang nakakaraan, mangaral si Kristo, noong palang lumitaw ang salitang Jehovah. Kaya hindi po galing yan kay Kristo, hindi rin galing yan sa mga apostol, galing po yan sa mga Masorets. Pakinggan nyo kung saan ang galing yung salitang Jehovah. Ayon sa paliwanag ng nag-translate ng Biblia. While it is almost, if not quite certain, that the name was originally pronounced Yahweh, this pronunciation was not indicated when the Masoretes added vowel signs to the consonantal Hebrew text. To the 4 letters consonants YHWH of the name, which had come to be regarded as too sacred to be pronounced, they attached vowel signs indicating that in its place should be read the word Hebrew word Adonai, meaning Lord, or Elohim, meaning God. The ancient Greek translators substituted the word Kyrios for the name. The Vulgate likewise used the Latin word Dominus. The form Jehovah
is of late medieval origin. It is a combination of the consonants of the divine name and the vowels attached to it by the Masoretes, but belonging to an entirely different word. The sound of Y is represented by J and the sound of W by V, as in Latin. For two reasons, the committee had returned to the more familiar usage of the King James Version. The word Jehovah does not accurately represent any form of the name ever used in Hebrew. Yan po ang paliwanag ng nag-translate ng Biblia. Na that the name Jehovah does not accurately represent any form in the original Hebrew text. Kaya yung pong salitang Jehovah, yun po ay kapritsyo lang ng mga Masoretes. Hindi po yan ang original na pangalan ng Diyos. Kung Biblia atin tatanungin, maraming pangalan ng Diyos. Yung Diyos pangalan yun eh. Yung banal pangalan yun. Yung ako nga pangalan niya yun. Marami siyang pangalan sa Biblia. Pero ang pinaka-original niyang pangalan, yung nasa 63:16 ng Isaias, ang sabi, ikaw ay aming ama, mula nang walang pasimula ay siya mong pangalan. Yun. Pagmula po noong siguro po mga kulang-kulang na 1 taon na nakikinig kami sa inyo, buong pamilya namin. Dati-dati po, linggo-linggo, nagsisimba kami mag-asawa eh. Pero nung makapakinig nga po kami, makapanood sa inyo sa telebisyon, hindi ko maintindihan na parang tinatamad na ho kami magsimba. Yun ho ba'y kasalanan? Hindi ho. Napakinggan nyo salita ng Diyos eh. Nung makapakinig kayo salita ng Diyos, tinamad kayo magsimba. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos gumagawa sa inyo. Dahil alam nyo na yung ginagawa nyo hindi tama sa Biblia. Kaya tinatamad na kayo. Dahil kung yung ginagawa nyo tama, uudyukan pa nga kayo nung salita ng Diyos para ituloy nyo yun eh. No? Pero siguro kaya kayo, hindi ko naman kayo pinangungunahan, pero palagay ko kung mapapasok ko ang kalooban ninyo, ang nando doon, parang nakikita nyo mali-mali yung itinuturo sa inyo sa simbahan. Kaya siguro tinatamad na kayo. Hindi po kasalanan nyo kasi yung mag-iwan ka ng mali, kabanalan sa Diyos yun eh. Pagka po mali, dapat iwanan ng tao. Nakasulat yun sa 16:17 ng Taga-Roma. Pakinggan nyo. Ngayoy ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Kung ang aral na napag-aralan nyo laban dun sa sinasabi ng mga apostol, sabi, magsilayo kayo sa kanila. Pwede utos pa nga lumayo eh. Paano kayo magsisimba kung talagang alam nyo mali na nga yung ginagawa nyo? Ang unang-una ganito po. Huwag namang magagalit, marami po tayong bisitang Katoliko, no? Unang-una pupunta ka sa simbahan, luluhod ka doon sa Diyos-Diyusan. Bawal ho ng Diyos yun eh. Napakalaking kasalanan sa Diyos nung luluhod ka doon sa mga ribulto. Napakalaking kasalanan po. Yun nga ang anghel eh. Lumuhod si San Juan eh. Binawalan ng anghel. Huwag kang lumuhod sa akin. Ako man alipin din. Anghel na yun eh. Tayo naman, kahoy lang, niluluhuran natin. Basahin natin, no? 22:8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta. Ayaw pumayag nung anghel lumuhod sa kanya si Juan. Huwag mong gawin yan. Ako rin ay kapwa mo alipin. Anghel na ayaw pang magpaluhod. Kahoy pa luhuran mo, lalong malaking kasalanan sa Diyos yun.
Salamat po, brother. Salamat din po. Maganda po ang gabi po, Brother Eli. Maganda kayo po. At saan po na yung mga kasama. At ganoon din naman po sa mga dumalo sa exposition to. Ngayon bago ako magtanong, pwede ba akong bayaan yung isalaysay ko sa harapan ito yung pinagmulan, yung minana ko sa aking mga magulang na reliyon? Sige po, sige po. Sa pagkabata, siya ko nang minana sa magulang itong reliyong Katoliko. Bata pa kami, pinapag-aral kami sa katisismo. Kaya ang katotohanan, nung kami mga bata, saulado namin yung mga dasal ng Katoliko. Maging yung pagrosaryo, aba po, Panginoon sa Kristo, sumasampalataya, saulado na yan. Ay nitong magbibinatilyo na ako, nasama ako mag-orisisyo doon sa La Santa Ana, Legnasya. 3 araw, 3 gabi kami roon. Tinuro sa amin yung pagbabautismo sa mga sanggol. Ang katunayan nung makapag-asawa ko yung mga naging anak ko halos bago pala dinidilat siyang matay, pinibibinyagan yun ang tururo na Sa madalit sabi, tinuruan din kami ng pagdarasal o yung pagsambang gabi, adorasyon nocturna. At pagkagaling na yun doon, hanggang sa dumating kami rito, ako'y nasama na rito sa samahan ng adoradores dito. Miski na bago mag-gira, nag-adorasyon na kami. Hanggang sa mag-gira, panahon ng hapon, nag-adorasyon pa rin kami. Ano itong tapos ang gira, nung yung mga makapag-asawa ko at yung mga anak ko yung malalaki na, nakakapag-asawa na, natuto kong magbasa ng Biblia. Kamadalit sabi, natuklasan ko sa Biblia, yung lahat ng ibinabawal sa Biblia. Halos maraming andito sa Iglesia Katolika. Doon ko natuklasan yan. Kaya't mula noon, hindi na ako nagsisimba. Ay, una-una, sinasabi sa Biblia, huwag kang magdadasal ng paulit-ulit. Yung pagrosaryo, paulit-ulit dasal yun Kahit po kailan, talaga paulit-ulit yun. Ay, magdarasal kayo ng 5 misteryo. 10 abaginarit, 10 gloria, ang Santa Maria, 10 gloria o kaya luwalate. Di pa ulit-ulit yun. Ay, isa pa, ang sinasabi sa Biblia, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, nakawangit niya. Huwag mo siyang sasambahin. Huwag mo siyang luluran. Ay, itong mga namumuno na iglesia rito sinasabi hindi naman daw sinasamba. Kaya kalulukuhan yung sinasabi hindi sinasamba. Niluluran pa nga Nung araw, nagisnan ko. Nagpo-prosesyon. Pagdadaan lumuluhod yung mga nadadaanan ng prosesyon Tsaka ba't ganun? Kung kailan nyo sinabi, pinagbabawal yung huwag sasambahin yung mga santang yan. Turiliyan to, napakaraming ginawang katulad na lang ng Birring Maria. Ilang klase ang Birring Maria? Halos mag-away-away yata Meron Santo Rosario. May putong ng 12 korona. 12 estrella. Merong birhen ng ilan laging saklulo. Merong birhen ng Lourdes. Merong birhen ng Fatima. Ay sinasabing hindi raw sinasamba. Ay total may kantang, O birhen ng Fatima, kami dumudulo sa mahal mong alindog at napakukupkup sa aming ipakita ng das ng ginawa
dasalin naming ina, rosaryo mo tina. Ayun ba hindi sinasamba? Napapakupkop. Ang una ko pong tanong, dapat po bang binyagan ng isang batang kapapanganak? Ano po? Paano po? Dapat po bang bautismuhan isang batang kapapanganak na wala pang malay sa pananampalataya? 5:13 po ng Ebreo yun. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Walang kamalayan sa katwiran yun. Paano mo? Ay, kalawa ka pong tanong. Sige po. Dapat yan bang sambahin ng malabirin? Ay, bawal po yun. 1:25 ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri. Ano po yan Yan pag-ano yan pagpapalit ng katotohanan sa kasinungalingan. Sabi, sila'y naglingkod at nagsisamba sa nilalang kaysa sa lumalang. Kaya ang masasabi ko sa aking mga kapwa Katoliko, magbasa ka ng Biblia para makakapagsuri kayo mabuti. Doon yung matutuklasan yung kung totoo sinasabi ko. Kaya hanggat may panahon, mag-isip-isip na kayo. Malapit na ang wakas na sinasabi. Salamat po. Tayo'y magdahanda ng umanib dito sa Iglesia ng Diyos na pinamumuno ni Brother Eli Soriano. Salamat po. Salamat po. Good evening po, Brother Eli. Maganda gabi po. May tatanong lang po ako tungkol dito sa ito po yung libro po na bigay sa akin ng kaibigan kong Saksi ni Jehovah. Medyo matagal-tagal ko na rin pong binabasa to. Tatanong ko lang po itong tungkol dito sa topic nila na kung paano makikilala ang tunay na relihiyon. Dito po sa sinasabi nila, itinuturo daw ng tunay na relihiyon ang katotohanan hinggil sa layunin ng Diyos sa tao at sa lupa. Hindi ito nagtuturo ng mga relihiyosong kasinungalingan na gaya ng kaluluwang hindi namamatay at walang hanggang pahirap sa impyerno. Totoo po ba yun? Na yun nga po yung binasa ko po. Na po yung sinasabi, ang kaluluwa ay namamatay? Hindi raw po mamamatay at walang hanggang pahirap sa impyerno. Anong paniwala nila? Hindi mamamatay ang kaluluwa? O mamamatay? Ito po nakalagay dito Meron po silang mga verse na sinabi. Hindi, liwanagin mo sa akin kung ano yung nabasa mo. Ano yung... Naniniwala ba silang mamamatay o hindi mamamatay ang kaluluwa? Hindi po mamamatay. Ang kaluluwa? Opo. At walang hanggang pahirap sa impyerno. Hindi. Sila naniniwala na ang kaluluwa namamatay. Pahirap. Ang paniwala nila ang kaluluwa namamatay. Itinuturo ng tunay na relihiyon ang katotohanan hinggil sa layunin ng Diyos sa tao sa lupa. Hindi ito nagtuturo ng mga relihiyosong kasinungalingan na gaya ng kaluluwang hindi namamatay. Therefore, hindi nagtuturo na kasinungalingan ang kaluluwa hindi namamatay. Therefore, naniniwala sila na ang kaluluwa namamatay. Naintindihan mo? At walang hanggang pahirap sa impyerno. Hindi sila naniniwala na mayroong pahirap sa impyerno. O yun nga po, yun ang paniwala nila. Na makatwid, ang outline ng kanilang paniniwala, thank you, ay ang kaluluwa namamatay, ano? At ang kaluluwa at hindi pinapahirapan sa impyerno, no? Tingnan natin sa Biblia kung ano. Sa gis ng Mateo, versikulo 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Sabi ni Kristo, huwag kayong matatakot sa pumapatay ng katawan. Papatayin ka ng mga tao ng katawan mo, huwag mong katakutan yun.
Pero hindi naman kanila napapatay ang kaluluwa, sabi, no? Walang kapangyarihan ng tao na patayin ang kaluluwa ng isang tao. Yung katawan mo, pwede niyang mapatay, pero yung kaluluwa mo, hindi. Kundi bagkus, ang sabi niya? Kundi bagkus, ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Oh, may impyerno ba? Wala. Meron po. Meron. Nababasa ng may impyerno, ayaw pang maniwala. At alam mo ba, yung sinasabi nila, wala raw parusang walang hanggan. Wala palang parusa. Ba't ka naman matatakot pa? Ano ikatatakot mo? Ha? Kaya nga, pwede ka lang gumawa ng kalokohan dahil walang parusa eh. See? Yan ang kabuhungan ng paniniwala ng saksi ni Jehovah. Dinala rito sa atin ng mga Amerikano na pinaniniwala nila sa tao na ang wala raw parusang walang hanggan sa Diyos. Meron nun 12 ng Daniel. Pakinggan nyo. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Merong magigising na mga patay sa walang hanggang buhay. Meron naman magigising sa walang hanggang kahihiyan at walang hanggang pagkapahamak. O, kita mo. Meron talagang walang hanggang kahihiyan at kapahamakan. Hindi sila naniniwala doon. Ngayon, mahirap kasi, alam mo, yung saksi ni Jehovah, maraming kalukuhan yung mga yan eh. Pagpaumanhin kung may saksi ni Jehovah ngayon dito. Mabuti na lang wala. Baka kasi makasakit ako ng damdamin. Kasi, yung mga saksi ni Jehovah, maraming paniniwalang kakatwayan. Ano? Ang tao raw, hindi raw dito, ang mamanahin daw, hindi naman daw sa langit, dito rin. Ano? Sabi sa Biblia, hinihintay natin ang kanyang pangako. Kung hinihintay natin ang pangako, ito na pala. Ba't naman tayo maghihintay pa? Ayan na. Di ba? Malaking katangahan yun. Ano? Hihintay ka, ayan na pala. Oh. Mamanahin mo lupa, ito na raw yun. Pero mo kalukuhan yun, at ito na mamanahin mo, itong lupang ito. Samantalang sa Biblia, nakasulat, ang ipamamana ng Diyos, hindi itong lupang ito. 25:3 ng Mateo. Kung magkagay sasabihin niya sa nasa kanya, 40? Apo. At kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatagan sanlibutan. Di hindi itong sanlibutan ito ang mamanahin. Sa kanila ang mamanahin, ito rin. Tapos, marami pa silang kakatuwang aral. Kagaya nung aral nila na yung salitang yung Jehovah, yun daw ang pangalan ng Diyos. Kaya sinabi kong kakatwa, inaamin nila sa kanilang libro na hindi naman pala yun ang pangalan ng Diyos. Di ba kalukuhan yun, ano? Hindi naman yun ang pangalan ng Diyos, pero yun ang tinuturo nila. Di ba makakatwa yun? Una, bawal sumaludo sa bandera. Bawal pasakop sa gobyerno nung unang aral nila. Nung sila'y pag-usigin sa Amerika, pumayag na silang pasakop sa gobyerno. Nung una, bawal sa kanilang bumoto. Nung idemanda sila ng mga otoridad, pumayag na silang bumoto. Kaya lang uma-abstain daw sila. Pero pumupunta sila sa polling places. Kasi ang saksi ni Jehovah, kagaya nitong matandang issue ng kanilang librong ito, hayaang maging tapat ang Diyos. Sa pahina 46, sinasabi rito,
makatwirang isipin na ang lahat ng pamahalaan sa sanlibutan ay sa dyablo. Kaya lahat daw ng gobyerno sa mundo sa dyablo. Kaya ayaw silang pasakop sa gobyerno, ayaw nilang gumalang sa bandila, kasi sa demonyo raw. Nung pag-usigin sila ng Estados Unidos, pinalitan nila itong aral na ito. Pinalitan nila. Ewan ko kung dala mo yung libro dyan. Iniba nila yun eh. Naniwala na sila na hindi naman daw lahat ng gobyerno ay sa dyablo. Kaya mga saksi ni Jehovah, kaalanganin yan eh. Kabilanin, parang balimbing, ganun. Ngayon, kaya ko lang naman sinasabi ito dahil natiyak ko dito sa tali na wala naman masasaktan ng kalooban dito. Wala naman po eh. Kaya masasabi ko, ganun. Saka na lang natin pag-aralang muli yung iba pang mga kalokohan ng saksi ni Jehovah. Po yung tungkol po sa paghukom. Nasabi niyo po, swerte na kung abutin tayo ng 15 years. Tama po ba? Oo, swerte na yun. Tapos may binanggit po kayo na isang taon po ba? O 1,000 taon? Ang tanong ko po, ano po yung kaugnayan ng 1,000 taon na sinasabi nyo? Kasi sabi nyo, maswerte ng abutin tayo ng 15 years. So, ibig po ba sabihin nun, paghuhukom na? Hindi. Meron kasi nagtanong doon na matagal pa raw ba ang pagdating ni Kristo? Aabutin pa raw ba ng mga 20 taon? Swerte ka na nga kung abutin pa tayo ng 15 anyos o 10 o 7 sa pagdating ni Kristo. Hindi ko naman binigay yung eksakto, kundi sabi ko, swerte ka kung abutin pa ng 15, 10 o 7 taon, dadating na si Kristo. Kaya alam mo, pagdating kasi ni Kristo, dadating na siya, kukunin na yung mga banal, ano? Hindi pa naman magugunaw agad ang mundo eh. Meron pang 1,000 taon na paghaharian ni Kristo ang mga tao sa mundo. Ayun, yun ang millennium na sinasabi. Ang malapit nang dumating, yung pagdating ni Kristo. Yun ang malapit na. Ibig po sabihin na pagdating po ni Jesus Christ, ang gusto ko po itanong, ano po yung literal na mangyayari sa mundo? Ibig sabihin na, yun na po ba yung sinasabi niyo na magbubuhos ng mga apoy? Hindi. Ganito yon. Pagdating ni Jesus, kukunin niya yung mga banal niya, no? Tapos sila ang maghahari dito sa mundo. Siguro, dun sa mga panahon na yon, bibigyan ng Diyos ang tao ng chance na makapagsisi. Pero doon na dadating yung sari-saring mga matitinding kalamidad, matitinding mga bagay, mga masasamang mga bagay, mas lalong kahirapan. Yun ang So ibig sabihin po, hindi pa po magugunaw yung mundo noong time na hindi pa. 1,000 taon pa nga eh. Magandang gabi ho. Magandang gabi po. Ang itatanong ko ho, yung bang lahat ng pangalan ng tao ay nakatala sa aklat ng langit? Hindi po. Meron lang mga tao na ang kanilang pangalan ay itinatala sa aklat ng buhay sa langit. Yun po yung mga taong nagpapagal at gumagawa para sa Panginoon. Yun ho ang itinatala doon. 4 ng Filipos, pakinggan. Oo, ipinamamanhi ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman si Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Ayun, yung nasa aklat ng buhay, yung pong nagpapagal. Pero yung mga lumalabag sa Diyos, hindi ho kasulat sa aklat ng buhay ang pangalan. Ano yung dapat sundin para ho matala yung pangalan mo sa aklat ng buhay? Dapat ka sumunod po doon sa lahat ng salita ng Diyos. Kailangan sumunod kayo sa 10:20 ng Lucas. At gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Ayun. Ang kausap niya po yung mga alagad niya. Huwag kayong magalak na yung mga masasamang espiritu sumusuko sa inyo, sabi niya. Ang ikagalak nyo, ang pangalan nyo nakasulat sa langit.
Paano nasulat ang pangalan nila? Kasi sumunod sila kay Kristo Yung mga alagad niya, yung 12. Yun po yun. Ang kailangan sa atin, para masulat yung ating, kumbaga sa mag-i-enroll, papasok ka sa eskwela, isusulat yung pangalan mo dun sa pumasok ka sa eskwela. Hindi ka naman po pwedeng, hindi ka naman kasali sa eskwela, isusulat yung pangalan mo dun sa listahan ng eskwela. Hindi po kasali yun. Ganon din naman yung naglilingkod sa Diyos. Para masulat ang pangalan mo, kailangan maglingkod ka sa Diyos, sumunod ka sa Kanyang mga salita. Yun po ang kailangan doon. Yung anghel ho ba'y Diyos din? Hindi po. Pero, nung panahon ni Moises, at saka nung mga patriarka, yung mga anghel tinatawag nilang Diyos. Pero hindi mga tunay na Diyos yun. Tinatawag lang na Diyos. Nakasulat po yan sa Galatia 4:8-9. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Sabi ni San Pablo sa mga unang Kristiyano, nung panahong yaon sa hindi nyo pagkakilala sa Diyos, nasa ilalim kayo ng mga hindi tunay na Diyos. Alin ba yung mga hindi tunay na Diyos na nung ibang panahon akala nila'y Diyos? Pakinggan nyo ang pangyayari sa 6:22 ng Hukom. At nakita ni Gideon na siya ang anghel ng Panginoon. At sinabi ni Gideon, Aba, o Panginoong Diyos. Ayun. Nung makita ni Gideon yung anghel ng Panginoon, sabi niya, Aba, Panginoon Diyos. Yung anghel, kinikilala nila Diyos. Pero hindi ho tunay na Diyos yun. Magandang gabi, brother. Magandang gabi po. Unang tatanong ko po yung ano po bang paliwanag nyo tungkol sa mga reliyon na nagpapaliwanag na masama po yung pagdebate. Dahil ito raw po pinagmumulan nung pagkakahati-hati saka ng gulo o away. Dahil hindi nga naman magpapatalo yung magkabilang panig. Totoo yun. Yung debate, pinanggagalingan ng pagkakahati-hati. Wala pa kang debate, hati-hati na Di ba? O ngayon, halimbawa, walang debate. Hati-hati ba o hindi? Hindi ba may Katoliko, may Iglesia ni Cristo, may Protestante, may Purupot, may Sabatista, may kung ano-ano. Walang debate. Hati-hati. Hindi yung debate pinanggagalingan ng pagkakahati-hati. Ito yun, kapatid. Yung pagkakahati-hati, yung pinanggagalingan ng debate. Diba? Ano yung masasabi niya na... tanggapin mo na. Saka kita sasagutin. Diba? Gusto ko lang kasi ituwid yung sinasabi mo Kung kanino mo man napulot, di itawid mo sa kanya yung sabi ko. Sabi mo, pinanggagalingan ng pagkakahati-hati yung debate. Hindi. Ang pinanggagalingan ng debate yung pagkakahati-hati. Saan galing ang pagkakahati-hati? Dahil sa mga pastor. Pakinggan mo sa 1 ng Filipos, versikulo 15. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo. 17. Tatapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Ayun. Meron mga nangangaral kay Kristo dahil sa kapanaghilian. Yung iba naman dahil sa pakikipagtalo. Yung iba naman dahil sa pagkakampi-kampi. Kaya ang pinanggagalingan ng pagkakahati-hati, yung intensyon ng mga pastor na nagtatayo ng mga religion. Ngayon, bakit kailangan ng debate? Kung lumilitaw ang debate, bakit kailangan? Kasi yung debate o pagpapalitan ng katwiran, di ba yun ang kahulugan ng debate? Palitan ng katwiran, di ba? Kaya kailangan yun dahil para lumitaw yung katwiran. 1:18, tinan mo ang anyaya ng Diyos sa tao. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bawal ba ng Diyos ang debate? Kung siya mismo inaanyayahan niya mga tao, hali kayo, tayo magkatwiranan, sabi ng Diyos. Bagaman ang inyong mga kasalanan
ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Yun. Bagaman ang inyong kasalanan na maging pula, pagka nagkatwiranan tayo, sabi ng Diyos, puputi yan. Therefore, maganda ang iresulta ng pagkakatwiranan. Kung tatanggap ka ng katwiran, bagaman namumula na yung pagkatao mo sa kasalanan, papuputiin ng Diyos yun. Diba? Yun ang benefit ng pakikipag-usap sa relihiyon. Kaya yan, ginawa ng mga apostol. Pakinggan mo sa 9 ng Gawa. Apostol at si Pablo ay nakipagdebate. Pakinggan niyo po. Na tatapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. Si Saulo nilito niya ang mga Hudyo na nananahan sa Damasco. Nilito Alam mo ba na sa Griego, ang nakalagay doon, siya? Debate. Yung salitang nilito sa Tagalog, nakikipagdebate siya, 29. Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Ayun. Si Pablo, apostol, nagsalita, nakipagtuligsaan. Yung tuligsaan doon, tignan mo sa Greek, debate. Totoo bang may hula na dahil po sa ganyan magkakagulo po yung mga iba't ibang reliyon? Ano? Totoo pong may hula? Totoo? May hula po sa Biblia na mangyayari po na mag-aaway po yung mga reliyon dahil po sa debate. Magkakagulo po yung po ang pagsusumulan? Hindi sa debate magkakagulo Magkakagulo sa kanya-kanyang interpretasyon at doktrina. Pero hindi dahil sa debate. Walang hulang ganun. Ang sinasabi ko sa iyo, mayroong magandang nakukuha sa debate. Ang debate, nagpapatunay ng katwiran. Kasi ang debate, ang mga alagad kasi ng una, nakipagdebate, nakipaglaban sila. Pakinggan niyo, sa 6:12 na. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, sabi ng mga apostol. Nakikilaban sila, pero laban sa katwiran, laban sa namamahala ng kadiliman sa sanglibutan. Yun nga mismo, debate na yun Pakikilaban sa katwiran. Hindi laman at dugo, hindi buntalan, hindi saksakan, hindi patayan, hindi barilan. Kundi, ang layo naman, kaya sila nakikilaban ng gano'n sa 10:4, ganito. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Anong ginigiba? Na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ang ginigiba ng kanilang pakikilaban sa katwiran, yung mga maling haka, maling aral, maling turo. Yun. Kaya may debate Si Pablo nga nakipagdebate, tumiba yung mga kapatid pagkatapos ng debate, di ba? Pablo nga ba? Pablo po. Pakibasa. Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon, at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibhasa'y pinagtibay, at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. Nakita nyo? Sa gayon, matapos yung mga pakikipagdiskusyon ni Pablo, ang mga kapatid nagkaroon ng kapayapaan. They have proven their faith. So, sa nakikinig na po yung kung matatanggap nila? Nasa nakikinig na. Kasi yung halimbawa, yung kalaban niya hindi tinatanggap. Parang yung membro niya... Hindi naman lahat ng tao tatanggapin yung nasa Biblia, di ba?
Miski nga si Kristo, hindi naman lahat ng nakinig sa kanya tumanggap eh. Mas marami nga yun nagpapako sa kanya sa krus eh. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.